Kinuha ni Isabela ang alak at lumunok ng isang lagok. Sino ang mga pinagkunan mo ng impormasyon? Tumingin si Isabela kay Dante. At bakit mo sinusubaybayan ang buhay ko? Hindi agad sumagot si Dante. Lumakad siya patungo sa bintana. Hindi ako tumigil ng pagsubaybay sa iyo, Isabela. Anong ibig mong sabihin? Mula noong araw na ikinasal ka kay Vince, 5 taon na ang nakalipas. Noong 18 years old ka pala. Alam kong isang pagkakamali yun. Muntik nang mabitawan ni Isabela ang baso. Kilala mo ako. Kailan at saan? Lumakad si Dante patungong mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang rosary na gawa sa metal at inilagay ito sa mesa. Ito ay isang lumang rosary. Naaalala mo ba ito? Ang boses ni Dante ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. 10 taon na ang nakalipas, Isabela. Isang batang takot na takot at duguan sa katedral. Hindi lang ito tumama sa isip ni Isabela. Parang isang malaking alon at takot ang pumagsak sa kanya. 13 years old pa lamang siya noon. Yun ang gabi na nagkaroon ng hidwaan ang mga deluna sa ibang pamilya. Bala, hiyawan, dugo. Nanginginig siyang nagtago sa simbahan. Pagkatapos ay may narinig siyang mga yapak. Isang batang lalaki na halos kapareho ng edad niya ang pumasok na takot at umiiyak. Puno ito ng dugo. Ang mga mata nito ay takot na takot. Pakiusap, pwede bang itago mo ako? Hindi nag-atubili si Isabela. Hinila niya ito papasok sa confession room at iniharang ang kanyang katawan sa pinto. Narinig niya ang mga boses ng mga humahabol dito sa labas. Nasaan na ang walang hiyang batang yon? Wala pong ibang tao dito maliban sa akin, sabi ni Isabela na nakaharang sa pintuan. Naghinala pa ang mga ito ng ilang minuto bago umalis. Nang tumahimik na ang buong paligid, narinig niyang umiiyak ang batang lalaki. Pinatay nila ang ama ko. Umiiyak nitong sabi. Wala nang natitira sa akin. Naalala ni Isabela ang metal na rosary na nakapulupot sa nanginginig niyang kamay. Kunin mo to. Mahina niyang sabi habang ibinibigay ito sa lalaki. Para sa proteksyon, tumakbo ka na at huwag ka nang lilingon pa. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pumunta ka sa Hilaga, sabi ni Isabela habang itinutulak ito patungo sa likurang daan. Hanapin mo ang ari-arian ng mga kostelyo. Sa burol pagkalagpas ng ilog, sabihin mo sa kanila na meron kang impormasyon tungkol sa pag-ambush. Poprotektahan ka nila. Yun ang huling pagkakataong nakita ni Isabela ang lalaki. Ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala. Ikaw pala ang lalaking yun. Isinara ni Dante ang kanyang kamay hawak ang rosary. Parang kumukuha siya ng lakas mula dito. Iniligtas mo ang buhay ko ng gabing yun, Isabela. At hindi ko makakalimutan ang mukha ng aking guardian angel. Namutla ang mukha ni Isabela. Akala ko namatay ka na. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Nakaligtas ako, Isabela. Ibinalik ni Dante ang metal na rosary sa kanyang leeg. Nakita ng matandang Don Costello ang potensyal ko. Binigyan niya ako ng layunin, ng pangalan, at ng kinabukasan. At naalala mo ko sa lahat ng nagdaang taon. Araw-araw, Isabela. Malalim ang mga mata ni Dante. Ikaw ang pinakamatapang na batang babae na nakilala ko. Inilagay mo sa panganib ang iyong buhay para sa isang ganap na estranghero.
Kung ganon, bakit hindi mo ako? Bakit hindi kita kinontak? Mapait na ngumiti si Dante. Dahil ikinasal ka sa mortal kong kaaway. Ang mga Moretti ay mortal na kaaway ng mga Costello. Ang boses ni Dante ay nanlamig. Sinaktan ng kanyang ama ang aking ama. At nang marinig kong ang prinsesa ng mga De Luna ay ikakasal sa tagapagmana ng Moretti, sinubukan mong pigilan ako. Sinubukan ko, Isabela. Nagpadala ako ng mensahe sa iyong ama. Babala na hindi mapagkakatiwalaan ang mga Moretti. Ngunit mahal na mahal ko si Vince noon. Putol ni Isabela habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sinabi sa akin ng aking ama na may isang taong kumukontra sa pagpapakasal ko. Ngunit ipinilit ko pa rin. Ako ang taong sinasabi ng iyong ama. Bakas ang sakit sa boses ni Dante. Kaya't sinubaybayan kita mula sa dilim. Pinanood ko ang paglalakad mo patungo sa altar, kasama ang mortal kong kaaway. Pinanood ko kung paano mo ipinagpalit ang iyong trono sa isang hawla. Sinusubaybayan kita taon-taon, habang unti-unting pinapatay ng lalaking yun ang iyong puso. Bumigat ang hangin sa paligid, na tila puno ng pagsisisi. Yun ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan ka maghiganti. Bumukas ang mga mata ni Isabela. Dahil ba sa konsensya? Hindi konsensya, Isabela. Paghihiganti at pag-ibig. Ang mga salitang yun ay parang isang balang tumama sa dibdib ni Isabela. Ano? Hindi mo ba naiintindihan? Lumapit ng isang hakbang si Dante. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga salitang hindi nasabi. Hindi ito tungkol kay Vince. Palagi itong tungkol sa'yo. Hindi ito tungkol kay Vince. Palagi itong tungkol sa'yo. Nahulog ako sa pag-ibig, sa babaeng matapang na nagligtas ng aking buhay. At hindi ako tumigil.